Magandang umaga sa ating class. Maaari bang tumayo at ang lahat at binibining mo binita? Maaari bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Bago kayo umupuan, maaari ay magkakaroon muna tayo ng ehersisyo na kung saan mapupukaw natin ang mga natutulog nyo. Damdamin, alam niyo ba yung may lima katsikade? Oo. Okay, sabay-sabay natin kantahin. 1, 2, 3, go! May lima katsikading niwag sasama, nilupad ang sa upat na lang sila. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Okay, maraming salamat. Pero bago kayo umupuan, maaari nyo bang ayusin ang pagkakanan ng inyong mga upuan at pulutin ang mga basura kung meron man. Okay, talihim, sino ang iban sa araw na ito? Si Ginoong Alberto. O si Ginoong Alberto, pakiisat ito at ikasa sa akin sa susunod na pagkatapos ng ating klase. Natalakay ko na ang mga nituntunin na nais niyong sundan sa ating klase. Natatandaan niyo pa ba ito? Opo. Okay. Maaari niyo ba yung sundin ng maayos sa ating klase? Opo. Okay, very good. Ano nga ba ang mga tinalakay natin noong unang pagkikita? Saan nagsimula ang sanaysay? Very good. Formal na sanaysay, di formal na sanaysay, mga katangian ng di formal na sanaysay at kalambuhay. Pero meron pa akong itatalakay ngayon na kung saan hindi natin natapos sa una nating talakayan dahil kinulang tayo sa oras. Maliwanag po ba? Opo. Okay, ang tatalakayin mo ngayon, ito ay tungkol sa pagsulat ng liham. Binibining o binita, maaari mo bang basahin ang pagsulat ng liham? Pagsulat ng liham. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa pananagutan ng papel at panulat. Ito ay tradisyonal na paraan ng komunikasyon na nagpapahintulot sa tao na magpadala ng mensahe, may bahagi ng idea, o magpahayag ng damdamin. Okay, meron ka bang ideya nito, Ginoong Yago? Okay, maraming salamat, Ginoong Yago. Tama si Ginoong Yago. Ang pagsulat ng liham class ay isang tradisyonal na paraan ng pakikipagkomunikasyon na kung saan gumagamit ng papel at panulat upang magpahayag ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagsulat ng liham class, ang isang tao o ang isang manumulat ay maaaring magbahagi ng kanyang saloobin, ideya, impormasyon, karanasan sa isang tagatanggap. Naiintindihan lang ba? Okay, ang layunin ng pagsulat ng liham class dito, binibigyang diin ng mga manunulat ang mas personal at masusing pagpapahayag dahil ang mga manunulat dito class ay kinakailangang gamitin ang utak kung saan kinakailangan na maayos ang salitang gagamitin at kung paano nila ihahayag ang kanilang mga mensahe. Halimbawa na lang dito sa liham, sa binigay ko na halimbawa, saan nga ba dito ang formal at di-formal? Ginoong Yago? Okay, ang unang halimbawa ay formal na sanaysay. Tama si Ginoong Yago. Dahil sa liham na aplikasyon para sa trabaho ay hindi kailangan na malaya ka sa iyong pagsulat ng liham dahil maaaring hindi ka paniniwalaan sa kumpanyang iyo pinagbibigyan o sinusulatan ng liham. Naiintindihan lang ba, class? Okay. Ang kasunod naman ng halimbawa ay Binibining Lopez. Ano ito? Formal o di formal? Di formal. Maraming salamat, Binibining Lopez. Tama si Binibining Lopez dahil sa liham ng isang kaibigan class ay malaya ka kung ano ang sasabihin mo sa iyong kaibigan na halimbawa nasa malayo, familiar naman kayo sa pagsulat ng liham, di ba? Opo. Okay, mga
sa noong unang panahon pa lang na hindi pa uso ang teknolohiya, ay ang ginagamit upang magpadala ng mensahe sa ating mga minamahal na nasa malayo ay sinusulat tayo ng liham. Nakikita natin yan sa mga telebisyon na hindi pa uso ang mga teknolohiya. Pero ngayon ay uso na ang mga teknolohiya, ay hindi na masyadong naisusulat ang liham dahil ginagamit lamang natin ang mga teknolohiya. Okay. Naiintindihan lang ba ang pagsulat ng liham? Okay. Ang kasunod naman ay ang tala-arawan. Maaaring ba itong basahin, Binibining Aileen? Okay, maraming salamat, Binibining Aileen. Meron ka bang ideya nito, Binibining Alibo? Binibining Katubis, meron ba? Bigyan natin sila ng raindrop cloud. Okay, ang mga sagot ninyo ay may mga ideya kayo at ang mga sagot ninyo ay tama. Maraming salamat. Ang tala-arawan class ay isang uri ng panitikan na naglalayong magbigay ng detalyadong paglalarawan sa pamamagitan ng alarawan class. Ang manunulat ay maaaring maglarawan ng katangian, anyo, damdamin at iba pa na naaayon sa paksa upang makabuo ng mas malinaw na imahe ang mga mambabasa. Layunin ng talarawan class na magbigay ng masusing paglalarawan na maramdaman ng mga mambabasa na para bang kanilang nakikita, kanilang nararanasan mismo ang isinulat ng mga manunulat. O mararanasan mismo ng mga mambabasa ang isinulat ng manunulat. Dito class sa talarawan ay ginagamit ng mga manunulat o gumagamit sila ng mga masusi o makukulay ng mga salita upang mas akit-akit at katawag-tawag pansin ang kanilang isinusulat. Naiintindihan lang ba? Okay. Sa unang halimbawa class, sa palagay mo, formal ba ito o di formal? Yes, Binibining sa banda? Formal. Tama kaya si Binibining sa banda na ang unang halimbawa na binigay ko ay formal na sanaysay? Tama. Ito ay formal. Dahil ang kagandahan ng Banawi Rice Terrace ay hindi basta-basta. Dahil ang lugar na ito ay may magaganda talaga mga tanawin na kung saan kinakailangan ng formal ang iyong paglalarawan upang mas madami pa ang lumayo sa lugar na ito. Kung ikaw ang may-ari ng lugar na iyan, ay dapat na formal ang iyong gagamitin ng paglalarawan upang mas dumami ang pumunta sa iyong lugar. Ang kasunod naman ay yes, Binibining Zoilo. Formal ba ito? Di? Formal. Tama, di? Formal. Dahil ito naman is ang kanya lamang mismong sariling paborito lamang niyang lugar kung saan ang sarili lamang niyang paborito lugar. Kaya pwedeng hindi formal dahil malaya siyang ilalarawan kung ano ang mga nasa paborito niyang lugar. Halimbawa na lang sa magandang tanawin sa bukid. Pag sinasabi ko inilalarawan ko ang maganda, ang tanawin sa bukid ng maganda, Binibining Katubis, maakit ba kita na puntahan ang bukid na ito? Hindi, dahil hindi detalyado ang paglalarawan ko sa isang bukid. Maaari ko itong ilarawan na ang tanawin sa bukid ay may mga berdeng palayan, mga ibon na umaawit at magagandang mga hangin o malalangkap nating mga hangin, mga mababangong mga bulaklak ay sa pamamagitan ko ng paglalarawan na ito,
Okay, maakit ko si Binibining Lopez dahil ang paglalarawan ko sa isang tanawin sa bukid ay detalyado. Naiintindihan niyo ba ang aking tinalakay ngayon? Okay, kung naiintindihan niyo, ay meron kayang apat na kasunod na kung saan ipagpatuloy ni Binibining Kabusog ang apat na kasunod. Ngayon ay tatalakay naman natin ang apat na kasunod. Una dito ay lakbay sa Salaysay. Okay, pakibasa, Binibining Aileen. Okay, maraming salamat, Binibining Aileen. Nakakaranas na ba kayo ng paglalakbay sa iba't ibang lugar? Magaling. Alam ko at alam niyo na halos tayo lahat ay nakakalakbay na sa iba't ibang lugar. Okay. Binibining o Binita, maaari ko ba magbahagi ng iyong mga karanasan sa iyong paglalakbay? Okay. Magaling. Binibining Banyares, ano yung karanasan tungkol sa iyong paglalakbay sa iba't ibang lugar? Yan, magaling. Ang lakbay sa Salaysay, isa itong uri na sanaysay na nagkukwento o pakikipag sa panalangin ng isang tao. Ito ay kadalasan naglalaman ng personal na karanasan, obserbasyon, refleksyon ng mga manunulat sa isang paglalakbay. Naintindihan na ba kung ano ang lakbay sa Salaysay? Okay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang ay ang Salaysay ng larawan. Okay, pakibasa, Binibining o Binita. Okay, yan, napakabusay. Pag sinabi natin Salaysay ng larawan, o isa itong photo essay sa Ingles, isa itong pagkukwento na gumagamit ng larawan o teksto upang magbahagi o magpahayag ng mensahe. At ito rin ay kadalasan naglalaman ng mga personal na karanasan, mag-uulat ng mga pangyayari, at magbibigay inspirasyon sa iba. Naintindihan na ba kung ano ang salaysay ng larawan? Okay, ayan, magaling. Ngayon, tumungo naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay artikulong pang-periode. Okay, Binibining Katubis, maaari mong basahin ang artikulong pang-periode. Okay, maraming salamat, Binibining Katubis. Pag sinabi natin ang artikulong pang-periode, isa itong uri ng periodiko na karaniwang makikita sa mga periodiko, magazine o online na publikasyon. Ito rin ay karaniwang naglalaman ng mga balita, opinyon o mga analisa sa mga napapanahong isyu. Okay, may mga katanungan pa ba kayo kung ano ang artikulong pang-periodiko? Okay. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuli. Ang panghuli ay ang dokumento. Maaari mo bang basahin, Binibining Alibo? Okay, magaling. Meron ka bang ideya, Binibining Banyares, kung ano ang dokumento? Okay. Binibining Kadayuna, may ideya ka ba kung ano ang dokumento? Okay, ayan, napakahusay. Bigyan natin ng limang palakpak si Binibining Banyares at Binibining Kadayuna. Plus, ang dokumento, isa itong pangkalahatang termino na tumutukoy sa anumang nakasulat o nakalimbag na material na naglalaman ng mga impormasyon o ebidensya. Maaari isa itong sulat, isang dokumento, isang libro, isang larawan o isang audio na video recording, at isang file sa computer. Ang mga bagay na ito ay naglalaman ng mga impormasyon, ebidensya at maaaring magamit bilang patunay o sanggunian. May mga katanungan pa ba kayo kung ano ang dokumento? Ayan. Okay, wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay ibibigay ko kay Binibining Bata ang susunod nating gawain. Okay, kung wala na kayong katanungan, ay
kayo sa dalawang pangkat. Magsimulang magbilang, Ginoong, okay, ang pala si Ginoong Alberto, Binibining Arjune, isa, Ginoong Binibining Zoilo, dalawa. Okay, bawat pangkat ay ang gagawin mo, bawat pangkat ay gagawa ng talang buhay ang bawat pangkat. At ang ginawa niyong talang buhay ay isasalulan niyo ito sa harapan. Naiintindihan ba? Okay, pero bago yan, nandito ang pamantayan bawat pangkat. Maaari mo ba itong basahin, Ginoong Yago? Okay, maraming salamat, Ginoong Yago. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang magprepara at bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang magpresenta. Okay, tapos na ang 5 minuto. Unang pangkat, maaari na kayong magpresenta. Okay, bigyan natin ng fireworks clap ang unang pangkat. Alam niyo ba ang fireworks clap? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Hindi naman nagpapakabog ang pangalawang pangkat. Bigyan natin sila class ng winner clap. Okay, sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa'yo ang corona. Okay, talagang nakikita ko kung gaano kayo na-responsable sa mga ginagawa niyo pangkatang gawain. At ito ang nakuha niyo bawat pangkat. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 46 na puntos at ang pangalawang pangkat naman ay nakakuha ng 48 puntos. Unang pangkat, ano ang mga natutunan niyo sa ginawa niyo presentasyon? Kung paano gumawa ng talang buhay at kung paano magkakaisa sa isang pangkat. Very good. At pangalawang pangkat naman, ganun din kung paano magtutulungan. Okay, wala na ba talaga kayong mga katanungan? Kasi kung wala na, ay ako ang magtatanong sa inyo. Meron akong 2 mystery box dito. Ang unang box ay nakapaloob ang mga katanungan. At ang pangalawang box naman ay nakapaloob dito ang numero ng inyong mga attendance. At kung sino ang numero na makukulo o ang makukuha ko, ay siyang sasagot o pipili ng katanungan sa isang box. Sisimulan ko na. 20. Binibining Zoilo, maaari ka na kumuha ng iyong magiging tanong. Ang napili ni Binibining Zoilo ay ano ang talang buhay at ano ang liham. Magaling, Binibining Zoilo. Ang talang buhay ay ang pagbibigay o pagbabahagi ng mga edad, mga edukasyon, pamilya. Tama si Binibining Zoilo. At ang pagsulat ng liham naman ay ang tradisyonal na paraan ng pakikipag-komunikasyon. Ang kasunod naman, 16. Binibining Saputalo, ikaw ang napili at ang iyong magiging tanong ay, bakit mahalagang malaman kung ano ang kaibahan ng formal at di-formal? Tama? Tama nga ba si Binibining Saputalo? Kinakailangan natin malaman kung ano ang kaibahan ng formal at di-formal na sanaysay class. Kasi kung hindi natin ito malaman, maaaring ang formal na sanaysay ang masusulat natin dito ay di-formal na sanaysay. Kasi ang formal na sanaysay class ay meron itong seryoso na tono na kung saan hindi ka basta-basta lamang magsusulat ng malaya. Kumpara sa formal na sanaysay. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan niyo ba? Okay, kung naiintindihan niyo, ay magkakaroon tayo ng kunting pasulit. Babasahin ko lamang. Ang panuto dito, class, ay kukuyin ang mga sumusunod kung ito ba'y formal na sanaysay o di formal na sanaysay. Kumuha lamang kayo ng 4 na papel. Unang bilang. Pangalawa. Pangatlo. Pang-4 at
Pang-5, maaari niyo bang ipasa sa harapan at ako nang magwawasto dahil pinulang na tayo sa oras. Kumuha kayo ng inyong mga kwaderno at isulat ang magiging takdang aralin natin. Magsaliksay kayo kung ano ang mga piling formal at isulat ito sa kahalahating papel at ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan ng baklas? Okay, maaari ba po ngayon ang lahat at binibining Marianes? Maaari ba paunahan natin panghuling panalangin? Amen. Paalam at maraming salamat, class.